Samantala, muling tiniyak ni President-elect Rodrigo Duterte ang patuloy na pagpapalakas sa hanay ng pulisya. Kabilang na umano rito ay ang pagbibigay ng dagdag na benepisyo sa mga pulis at pagkakaloob ng diskwento sa kanilang mga gastusin. Nagbabalik si Rocky Ignacio sa detalye. Tiniyak na incoming Duterte administration ang pagpapalakas sa Philippine National Police kaugnay na magiging mahigpit na kampanya laban sa kriminalidad at ilegal na droga. Isinulong ni Senator Alan Peter Cayetano ang pagbibigay dagdag benepisyo sa mga kagawad ng PNP na naglalayong ilayo ang mga ito sa paggawa ng ilegal at anomalya. Sa kanyang pagsasalita sa coffee table book launch na 36 Buttons sa Davao City, sinabi ito na kabilang dito ay ang pagkakaloob ng diskwento sa mga gastusin ng pulis. Bagamat isinulong nito ang panukala, hinikayat pa rin ito ang mga pribadong sektor na simula na ito kahit wala pang batas ukol dito. I had the privilege last night na maipabot kay Pangulong Duterte ang isang study kung paano maiangat ang sweldo ng pulis na simula sa pinakamababa sa pulis, 50,000 ang kanyang minimum na masusweldo. No? Ito po ay pinangako ng ating Pangulo at ako po ay nangakong I will assist him, I will do the research, and yung amin po mga batchmate po ni Bong na nasa serbisyo ay gumawa ng research, taga-abot lang ako. Sa pangasiwa ng Philippine National Police Academy o PNPA, ang naturang libro ay naglalayong ilapit sa publiko ang pulisya. Dito ipinakikita ang mga natatanging kontribusyon ng mga tapat na opisyal sa serbisyo. Benepisaryo ng benta ng libro ay ang mga naiwang pamilya ng nasawing sa 44 sa Maguindanao. Ang coffee table book ng Philippine National Police Academy at naglalayon ito na makalikom ng pondo para maitulong namin sa 44 families at yung Lacan Foundation naman, yun naman para sa mga namatay naming alumni para matulungan namin yung mga anak nila sa mga pag-aaral nila. Dumalo sa okasyon sina Cayetano at incoming PMS Chief Bongo na pawang adopted ng PNPA Class 95. Nauna na inilunsad ang 36 Buttons sa Makati. Mula Davao City, isusunod ng PNPA ang Cagayan de Oro City. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio, Davao City.